So, ito na nga mga sangkay, kalat na kalat po ito ngayon. Isang proyekto, no? Ang talagang pinabayaan. Ewan ko kung matatawag po ito nating ghost project or unfinished project mga sangkay. Pero alam nyo ba kung sino na naman ang nagpagawa? Diskaya na naman daw po. At ito daw po ay panahon ni PRRD. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Okay. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Guys, gusto lang po natin sabihin no, na hindi ito paninira, itong ating vlog, laban po kay PRRD. Kundi sasabihin lamang po natin, mga sangkay, na matagal na po ito nangyayari. Hindi lang sa panahon ni PRRD, panahon ni BBM, panahon po ni Noynoy, kundi sa iba pang mga naging presidente, ganito na po ang nagiging sistema sa mga proyekto sa Pilipinas. That is why ang pag-usad ng ating bansa ang bagal. Kasi marami po tayong mga proyekto na hindi po na ipapagawa ng matino. Kadamihan mga sangkay ghost project. At eto nga po, may nakita na proyekto na nung panahon pa po ni PRRD ito, mga sangkay, ginawa pero hindi tinapos. O matatawag po siguro natin ito, mga sangkay, na ghost project din. Kasi tapos na ito eh. Yung kontrata tapos na pero tiningnan po, hindi pa tapos. O ngayon, tingnan po natin ang balita. Dismayado po si DPWH Secretary Vince Dizon nang datnyan niyang hindi pa tapos ang ilang mga proyekto sa Bicol. Ang isang flyover na nakakontrata sa mga Diskaya at sa kapatid ni dating Congressman Zaldico, wala pa po sa kalahati ang natatapos. Kita nyo? Kita nyo yan, mga sangkay? Sino ngayon nakakontrata dyan? Sa Bicol, ang isang flyover na nakakontrata sa mga Diskaya at Mga Diskaya? sa kapatid ni dating Congressman Zaldico. Kapatid ni dating Congressman Zaldico. Anak ng tipaklong talaga itong mga taong to. Di ba, mga sangkay? Tapos itong dalawang to, itong sila Zaldico, gustong tumistigo sa korupsyon. Mga hunghang kayo. Tapos ito pang Diskaya, gusto maging state witness, tapos ayaw magsauli ng pera. Mga hangal kayo, hindi na kayo nahiya, ang kakapal ninyo. Kakapal talaga ng mga pagmumukha eh, no? Hindi man lang kinikilabutan sa kanilang mga ginagawa sa bayan. Gaano na katagal ito ginagawa nila? Siyempre, hindi din nila ito gagawin kung wala pong kapartner sila ng mga politiko sa Pilipinas. Ang problema talaga, walang may gumawa ng aksyon nito eh. Tanging si BBM lamang po ang gumawa ng aksyon nito eh. Wala pa po sa kalahati ang natatapos. Nakatutok si Darlene Kai. Mga nakatiwangwang na poste ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyon ng dapat sanay malabog flyover sa Albay na 2021 pa sinimulang itayo. 2021 pa sinimulan itinayo. Anong nangyari? Mabilis lang sana ang pagpapatayo niyan. Kasi hindi naman ganun kahaba yan. Pero bakit inano nila? Parang, alam nyo, binaboy talaga ng mga korap na ito yung ating bayan, eh, no? Talagang napagtripan po ang ating bansa nitong mga korap na mahabang panahon na. Kita nyo, 2021 pa po. Pinagawa yan. Pero tinengga lang mga sangkay. Iniwang nakatiwangwang. Hindi tinapos. Ngayon, ito yung problema din nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Ito, sinabi po ni PRRD noon. Sabi ni Tatay Digong, marami daw po ang rampant daw po ang ghost project during his time. 2020 niya po yan sinabi. Ayan po, may ebidensya. Mayroon po tayong, hindi naman po tayo nagsasalita na
walang ebidensya. Ayan Ang po. DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. O, kita nyo? Siya mismo ang nagsalita niyan, mga sangkay. Ang problema nung panahon ni PRRD, nung sinabi niyang maraming ghost project, ni isa, may naalala ba kayo, na ni isang proyekto pinuntahan niya para tingnan kung ghost project o hindi? Kagaya na ito. Yun yung kaibahan nila ni PBBM eh. Si BBM kasi, matapos siyang magsalita na maraming mga ghost project, pinuntahan po yung mga ghost project. Nakita po natin sa Bulacan, kung saan-saan pang lupalop, nandun mga sangkay, yung mga ghost project. That's why nakita po natin yung malalang korupsyon na ang akala, ang pinapalabas nitong mga hunghang na mga DDS, ngayon lamang daw po ito nangyayari. Hindi po. Matagal na pala ito nangyayari. At ang tanging may bayag lang na sumubok na resolbahin ito ay ang BBM na tinatawag nilang weak leader. You see? Mga sangkay, di ba? Grabe yung ginawa nila sa ating bansa. Kung ang ginawa noon ni PRRD, after po niyang mag-announce noon, pinuntahan niya yung mga ghost project. I'm sure may mga makikita sa madami. Baka nga makikita pa niya, pati yung mga panahon pa ni Noynoy Aquino. Diba? Kaso hindi niya po ginawa. Yun po yung, kumbaga, yun yung nakita kong error ni Tatay Digong. Kasi si PBBM, pinuntahan niya eh. Hindi lamang po siya nagsalita. Narampant ang ghost project. Tuloy, dami niyang ginawa. Una, di ba, nagkaroon po ng yung website na makikita po doon na mabilisan kung asan yung mga ghost project. Kaya nga po, maraming napuntaan si BBM dahil po doon. Di ba? Kinanta niya yung top 15 na mga contractors na humahakot sa mga proyekto. Pero hindi gumagawa ng matino. Hanggang sa umabot na nabuo yung ICI. Di ba? Pinuntahan yung mga ghost project. Ngayon, hinahabol yung mga politiko, mga membro ng DPWH, mga kontraktor, pinapakulong. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang pagpapakulong. At ngayon, gusto na ni BBM ipakadena itong pera ng Pilipinas para hindi na po maulit. Magkaroon ng blockchain. So, tingnan nyo mga sangkayo. Clearly, pinabayaan. Obvious naman. May inabando na. 12% pa lang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. Dalawa ang kontratistang gumawa ng 159 million pesos na proyektong ito. Ang Hightone Construction and Development Corporation, ang kapatid ni dating Congressman Zaldico na si Christopher Co, at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Kita nyo? Diskaya, Sani Puwersa, pati Ko. Diba? Yung dalawang pamilyang to ngayon, mga sangkay, sila pa yung may ganang magpa-special Gusto pang itong diba? Itong mga Diskaya gusto maging state witness. Ang kapal ng mga mukha ninyo. Talaga nga naman. Pati itong si Zaldico, gustong maging witness against BBM. Anak ka ng toko, di ka na nahiya. Ginawa niyong laruan yung taong bayan, yung mga proyekto, binaboy ninyo. Tapos bumili kayo ng mga properties, mga mamahaling mga kagamitan, kagaya ng mga eroplano, mga air assets. Ang bihira. Actually ito guys, hindi lamang po ito, may nakita din pong hospital, panahon naman po ni PBBM na pinabayaan. Kaya nga sabi ko, hindi lamang po ito panahon ni Duterte, ng Noynoy, ni BBM. Mahabang panahon na po ito. Pero kinaibahan lang, si BBM, nabibisto niya yung kanya eh. Pinuntahan eh. Yung mga nauna, walang ginawa eh. Kasama ang dalawang kumpanya sa listahang inilabas si Pangulong Bongbong Marcos ng top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng lahat ng flood control project sa bansa. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kinagandaan sa ginawa ni BBM, di ba? Tapos sasabihin nilang weak leader. Now, sino ang weak leader?
sa mga presidente na nagdaan. Ito may ginawa eh. 'Di ba? Malaking problema talaga tong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming SunWest at ang daming high tone na nandito. Nako. Na alam naman natin, hindi na pwedeng mangontrata yung SunWest sa high tone ngayon kasi may mga kaso na, frozen na lahat ng accounts niyan. Ngayong February, papabid na natin ang bago. So, may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. This So, yan po yung nangyari, mga sangkay, no? Talaga nga namang, alam nyo, ang sakit sa dibdib ng mga nakikita po natin. Hindi lamang po yan eh. Meron pa po yung hospital na tinengga lang din po. Pero itong hospital naman, panahon din po ito ni PBBM. 2023 ata ginawa ito. Pinabayaan lang. Buti nga ngayon si Vince Dizon talagang aktibo eh. Kaya ito yung si Vince Dizon, yung isa sa mga tauhan ni BBM na talagang napakasipag, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.